Meron pong isang kwento nung pong minsan tungkol po sa isang lalaki na may sakit, nakahiga sa kama niya, naghihingalo, malapit ang mamatay. At ito pong kanyang asawa, paparating, dala-dala yung kanyang pagkain at sinusubuan siya. Habang pong sinusubuan, pinapakain yung mister, ito pong lalaki nagsalita. Sabi, "Honey, may ipagtatapat ako sa iyo." Sumagot naman po itong misis, sabi niya, "Ano yun, honey?" Sabi po ng mister, "Promise mo, huwag ka magagalit, ha?" Sumagot naman po itong babae, sabi niya, "Alam mo, honey, wala ka namang masasabi sa akin na ikakagalit ko. Huwag ka mag-alala. Sige na, ano yung sasabihin mo?" At sabi po nitong lalaki, "Gusto kong ikumpisal sa ito, honey, bago man ako mamatay. Gusto kong aminin, nagkaroon ako ng ibang pamilya. Meron akong ibang napangasawa. Nabuntis ko siya, nagkaroon ako ng anak sa kanya, pasensya na." Habang sinusubuan po itong lalaki, sumagot yung babae, sabi niya, "Honey, matagal ko nang alam. Nung nalaman ko nga, inumpisan ko na lasunin ka," sabi niya. Yun po pala yung dahilan kaya malapit na siya mamatay. "O, kain ka na," sabi po. Nakasulat po sa Biblia, remember this, that a good wife is like a crown to the head of a husband. And when that wife is full of anger, full of disgrace, she will become a disease in the bones of the husband. Tandaan niyo po yan. Ano po ang sinasabi nitong unang pagbasa din? That a worthy wife is more than the most precious pearl. Isa sa kayamanan ng buhay ng isang lalaki ay pag nagkaroon siya, nakatagpo siya ng isang mabait, banal at masayang asawa. Tandaan niyo po yan. A happy wife means a happy husband. Amen? And it also follows that a happy mother will make a happy family. A happy mother will make a happy home. Kaya nga po, please do everything to make your mothers, to make your wife happy. Amen? Ang tanong, bakit ba nagiging unhappy si wife? Bakit ba nalulungkot ang ating mga nanay? Tatlong dahilan lang po, tandaan niyo ito. Una, kulang sa lambing. Pag nakikita niyo po, nakakunot ng ilay, nakasimangot na, halikan niyo naman po yung inyong mga misis. Yung po mga matatanda dyan, hinahalikan niyo pa ba yung mga asawa niyo? Ano po yung sinasagot? "Father, ano ko pa hahalikan? Wala na akong ngipin." Bakit kailangan ba yung ngipin para halikan? Di po ba? Lambingan niyo naman. And sometimes, yung lambing, nag-uumpisa din po sa mga salita natin. Have you appreciated your wife? Yung mga bata, kaya umiinit yung ulo ng mga ina. Kasi pengi ng pengi. Ano po? Palagi humingi ng pera. Lambingan nyo naman po. Be sweet through your words, through your actions. Pero pangalawa, bakit malungkot? Kulang sa pera. Amen? Remember, my dear friends, money is energy. Ang pera, lakas yan. Hindi ka naman makakabili ng pagkain kung wala kang pera. Hindi po ba? Kung may sakit ka, paano ka makakabili ng gamot kung wala kang pera? Hindi po ba? Alam nyo na, pag walang gana, no, pag naglalambot yung mga misis nyo, halikan nyo, pagkatapos, paipit nyo doon sa kamay, pera. Tingnan nyo po, lalakas yan. Makikita nyo po, mabilis pa sa alas 4, pagluluto kayo. Give them money. Money is a blessing. Money is an energy. Money gives us strength. Amen? Pero pangatlo, bakit walang gana? Bakit malungkot? Kulang sa dasal. My dear friends, our needs are not only material, but our need is also spiritual. Do you pray for your wife? Kayo pong mga anak, do you pray for your mothers? Yung ating mga ina, walang sawang nagdadasal sa atin. But do we reciprocate that prayer, their sacrifices? Bago man po kayo matulog, please pray for them. Bakit po napakahalaga na ingatan niyo yung tuwa, yung well-being ng inyong mga asawa, ng inyong mga ina? Because remember, their job is to become homemakers. Yan po yung kanilang trabaho, na
ginagawa nilang maganda, maayos, payapa, masaya ang inyong tahanan? How can they make a loving home if they are not happy, if they are not at peace? Remember, a happy wife means a happy husband. A happy mother means a happy family. Yan, isang treasure, isang kayamanan ng ating buhay. Kailangan po nating pagyamanin.